Mainit na balita. Forensic result ng video ng pagsinghot ng pulburon ni Kuting ng Norte inilabas na. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka lang sa aming channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated at una sa mga bagong upload ng aming channel. Mainit nga na usapin sa mundo ng social media ang matapos nga na ilabas ng forensic result ng video ng paggamit ng pulburon ni Kuting ng Norte. Ayon nga sa resulta na inilabas ng mga eksperto, kaugnay nga sa video ng pagsinghot ng pulburon ni Kuting ng Norte, na ang forensic analysis na isinagawa ay nagpapakita ng mga detalyadong ebidensya na nagpapatunay na hindi ito na manipulated o inedit. Dito nga natin makikita na totoo ang video ni Kuting ng Norte at walang senyales ng tampering at paggamit ng teknolohiya para pikihin ang nilalaman ng video. Dahil dito wala nang kalawala si Kuting ng Norte na ito sa mga kalokohan at kabalbalan na ginagawa niya dahil siya ay pulboronic. Madaming mga netizen nga ang nananawagan na magsagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang katotohanan at managot ang dapat managot. Banat naman ng mga ibang netizen, kaya naman pala wala sa ayos ang mga pinagagawa niya ay dahil bangag siya at dapat nang kumilos ang ating gobyerno upang masiguro na mapanagot si Kuting ng Norte at Lisa Smugs. Kung ikaw ang tatanungin, sapat ba na ebidensya ang video ni Kuting para siya ay mapatalsik? Comment mo lang ito sa comment section at ating tatalakayin. Bago tayo magpatuloy, huwag kakalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell. Panoorin natin ang buong detalye. Dito, mga kababayan, ito ay, sa pamamagitan ng pagsusuri ng pattern na ito, na IBP, mga kababayan, sabi niya, yung laki, yung size ng grupo ng mga pictures. Ngayon, sabi niya, ay posibleng matukoy. Okay? Matukoy kung ang video ay inedit o nananatiling original. Alright? So, tandaan niyo bawat frame ay kanyang sinuri. So, ang pagsusuri, anong klaseng pagsusuri? Yung GOP structure nga. Sabi niya, ang pagsusuri ng GOP structure at frame, at frame types ng video ay nagsusupport, sabi niya, sa conclusion. Nagsusupport. Sinusupport yung conclusion na walang pag-i-edit o pagtatanggal. Ang sabi niya dito, ang size ng GOP ay pare-pareho. Okay? Pare-pareho na mayroong mga maliliit. Okay? Na may mga maliliit lamang. Ayan. Na may mga maliliit lamang na or minor deviations. Konting lang, may konting siguro gitling-gitling na mga ganyan. Tapos sabi niya dito, at sabi niya yung pattern ng uri ng frame, yung pagkasunod-sunod, ay sabi niya, madalas ay standard na proseso ng pag-i-encode ng video na sinasabi niya na ibig sabihin, mga palangga, ay nagpapahiwatig na ang video ay hindi edited. O, Englishin natin. Sabi niya, the GOP size is consistent with only minor deviations, and the frame type patterns follows regular sequence, typical standard video encoding processes, further indicating that the video has not been edited. Now, here's the moment. Papakita ko sa inyo. Ito yung frame types. Okay? Again, ito po ay mga kababayan, para mapatunayan ko sa mga pulis na matutulis at mga brusko na kailangan ninyong manindigan. Okay, here we go. Ito po yung sinasabi niyang frame type. Malay ko ba dyan? Nare-read nyo ba yan? Pinaliwanag ko na kanina. Ito yan. So, base sa pagsusuri na yan,
Okay? Frame types, ayan po. Pinakita niya, ayan, ganyan-ganyan. Wala siyang nakita. Sabi niya, dito ay wala siyang nakita na ito ay edited. Ang tanong ko, meron ba sa inyo pinakita ang NBI ng ganito? May pinakita ba si Abalos sa inyo na ganitong report? That's first page. Okay, ito yon. So, ito yon, mga kababayan. Lagay na natin yan. Gagamitin natin sa korte dito, sa korte ng Amerika, kapag pinush nila yung sinasabi nilang mga kaso-kaso dahil naglabas daw ng deepfake. Okay? Ngayon, ito mga jutang genemis nito, baka nang mga palangga. Ang hilig niyong magpapreskon. Binabayaran nyo ang mga jutang genemes na mga tiwaling media, sinusungal-ngalan nyo ang kanilang mga bunganga para ilitisin si Maharlika o litisin ang sinuman kasi binayaran nyo yung media, ito makakulong na, ito kinasuhan. Tangina, wala pa nga tayo sa first phase. Hindi ba nga kayo nagpa-file? Kung may na-file man kayo, hindi kayo panalo. Tandaan nyo yan, mga ugok. Ganun po kayo linlangin ng gobyernong ito. Magpapapreskon ang mga jutang genemes. Okay? Para sabihin, i-headline si Maharlika. Di ba, mainstream media, di ba in-headline nyo ako? Mag-ano nga kayo? Eto, tanginan nyo lahat. Total Meneses, di ba in-email nyo ako? Noon pa lang ini-email nyo ako. Kapag may mga issue, okay, na gusto nyo akong sirain or whatever, mag-email kayo. Lahat kayo, walang exemption. I can show evidence, but no need. Ito challenge ko sa inyo. Ang hilig nyo mag-email. Hingi kayo ng komento ko. Ito, email nyo ako. Mag-email kayo dito. Dito sa forensic result na to. Ayan, narinig na kayo. Pwede nyo naman transcribe yung pinagsasabi ko. Diba? Pahirapan yung sarili nyo. Hindi ko kayo pala bibigyan. Bahala kayo, manood kayo. Now what? Sabi dito mga palangga, Figure 2. Okay? Nasa figure 2 na tayo mga palangga, di ba? Video analysis. Ano yung figure 2? Yun pa rin. Ito pa rin yung GOP, Group of Pictures. Sabi dito mga palangga, okay? Yung Group of Pictures ay nagpapakita, sabi na ng mga structures, okay? Nagpapakita ng GOP structures na ibig sabihin na nung mga larawan na pinakita ko sa inyo ay sunod-sunod na IP at B frames na napakahalaga sa pag-encode ng video. Ang sabi ng eksperto, ang pare-pareho at predictable na pattern sa pagkasunod-sunod ng frame ay nagkukumpirma, mga kababayan, na ang video ay sumusunod sa mga standard. Okay? Sumusunod sa mga standard na practice ng pag-i-encode. Na ang ibig sabihin, dito mga kababayan, basahin ko yung dulo, that strongly suggest that, sabi niya, it has not been tampered with or edited. Ngayon, maka-counter nyo lang ito, mga kababayan, maka-counter lang to ni Abalos at ni Gibo kapag nag-file si Bangag Jr., si Ferdinand Marcos Bangag Jr. ng case dito sa Amerika, nakakasuhan niya ako na ako ay dinefame ko siya dahil yung video na yun ay deepfake. Doon kami magbabakbakan sa korte at kahit ano pa gamit nyo sa billions, trillion na pera ng bayan ng panggigipit nyo lahat sa amin hanggang sa huling hininga namin, kasama ako ay hindi kami uurong sa mga jijimonyong katulad ninyo. Ang mission ko dito para i-educate ang mga batang ito, kung may batang nanonood, na ang forensics pag-aaral po ng siyensya, okay, ay hindi, lalo na pinag-usapan natin, video forensics. Kasi sa Amerika, di ba, ang daming mga klase ng mga pinoforensic, pati straw, pinoforensic, pati mga tsinelas, di ba, sa mga crime scene, di ba, pati mga himulmol, pati pagkain, laman ng tiyan mo, napoforensic yan. Sa atin, walang ganon kasi mga tiwali di ba? Ililibing na lang ng bonggang-bongga.
Dahil kapag sinuri mo, gugurgurin ka kung ikaw ay forensic expert. Kaya bulok ang sistema ng Pilipinas hanggat hinayaan yung bulok at mga bangag ang nakaupo. Now, let's go to entropy analysis or entropy analysis. O sabi niya dito mga kababayan, okay, ano daw ba yung entropy? Okay? It measures the randomness of complexity of pixel value, sabi niya dito. O sabi niya dito, ang entropy, mga kapalangga, ay nagsusukat o sumusukat dito sa randomness of komplikado o complicated na mga pixel, okay, na mga pixel values dito sa mga frame ng video. Okay? Ang sabi niya dito, ang pare-parehong entropy values sa buong frame ay nagpapahiwatig, okay, na ang video ay malalaman, sabi niya ay malalaman na hindi na-edit. Okay? Nasa 2.3, sa tatlong tatlong analysis na tayo dito. At hindi na-edit. Dahil sabi ng forensic expert, mga palangga, ang pag-edit, okay? Okay. Sabi niya, Sabi niya, consider appearance into the video has likely not been tampered. Okay, sabi niya dito. Okay. Ang pag-analyze niya, okay? Ang pag-analyze niya ng video ay, mga kapalangga, dito ay lumabas sa kanyang pagsusuri na consistent yung entropy or entropy across the frames. Oh, yun ang sabi niya. So, consistent. Ibig sabihin, mga palangga, sabi niya, dito mayroong, unti-unting daw tumataas itong, ang tawag dito, yung entropy analysis threshold na tinatawag. At ito daw, mga kaibigan, ay tumutugma, okay, sa mga pagbabago ng scene dito sa video. Nagbabago, okay, sabi niya dito, hirap na si Tagalog. Okay, sabi niya, alright, increasing and corresponding scene changes vary levels of detail. Sabi niya, so lahat ng entropy values, sabi niya, fell. Okay? Lahat daw po ng entropy values fell within expected threshold. Ito yung sinabi ko kanina. So, nasa normal threshold siya. So, wala siyang, sabi niya dito, walang pagpapakita o significant ng abnormalities. So, ibig sabihin nito, yung pagkasunod-sunod o yung uniformity ay sumusuporta sa konklusyon na ang video ay hindi tampered. Okay? Sabi niya kasi dito, as tampering typically introduces irregularities in compression and disrupts the entropy balance. Here, pakita natin, entropy tayo. Kumusta ka na? Kumusta ka na, bangag? Ito po yung sinasabi niya, entropy analysis with threshold. Okay, malay ko ba dito? May mga frame index. Ito yon, mga kababayan. Yan. Alright, now you know. Okay, Google nyo na lang yung entropy. Ayan. So, yan. Alright? So, now what? Mga kababayan, figure 3 yan. Okay, frame index. So, kita nyo yan? Tenga lang ba yung pinano natin? Tenga lang, mga kababayan. Pinakita siya, tenga. Di ba? May luga yung tenga ni Kuting. Mayroon pulbos ito kay Kuting. Putang. Nakita niyo yung kabobohan nila? Alam mo, nakakatawa na lang eh. I don't know, bala kayo sa buhay niyo. Kung gusto niyo pamunuan kayo ng bangag na ginagawa kayong tanga, forensic expert, tenga lang. My God. Kupitin ko yan eh. Di ba? Tenga. O, ganyan. Iba yung ng picture. Mga bugo. My God, kabugo-buguan to the highest level. And now what? Mga kababayan? Figure 3. Okay, yon. Pinapaliwanag niya, itong pinakita ko sa inyo. Ang sabi dito, mga kababayan, yung graph na ito, o itong entropy analysis with threshold na ito, ay ipinapakita na ang pagsusuri ng entropy video na yon ay tama yung kanyang detail at yung randomness doon sa bawat frame. Ang sabi, ang pare-parehong entropy values na nasa loob lahat, okay, ng inaasahan o ini-expect na threshold, mga kababayan,
ay nagpapahiwatig sa inyong lahat na ang video ay hindi inedit. Yan. Nasaan yung gavel ko? Alright. So, yun mga palangga. Alright. So, now, punta tayo sa 2.4. Visual analysis. Okay? Punta tayo sa visual analysis. Ang sabi niya dito, mga palangga, in this phase, sabi niya, I carefully examined. Okay? So, talagang careful examination ng video para tukuyin niya kung meron mang mga senyales na ito ay inedit tulad ng cuts, tulad ng pagputol-putol o edits o inconsistency, sabi niya, ng footage. Alright. Sabi niya, ang visual na pagsusuri, mga kababayan, ay hindi nagpapakita, okay? Ayan. Hindi nagpapakita ng anumang mga inconsistencies o abnormalities. Yun ang sabi ng ekspertong taga Estados Unidos. Diba? Ngayon, walang mga abnormalities dito sa loob ng video. So, walang nakitang cuts, walang edit, diba? Wala, dahil tuloy-tuloy yung recording ng actually that's only 9-second video no? So, ibig sabihin tuloy-tuloy ang recording. Alam niyo naman siguro yung tuloy-tuloy. Katulad ngayon, naka-video ako, tuloy-tuloy ako, di ba? Hindi yung magsasalta ko, di ba? Katulad yung mga recorded na video na pinapanood nyo, ikakat to cut, kasi may puputulin ka, baka ganito, ganyan, ganon. So, yun ang ibig niyang sabihin. So, lumitaw dito sa kanyang pagsusuri, mga kababayan, ay wala talagang pagpuputol-putol. Pumunta na tayo dito sa salt and pepper. Okay? Pumunta na tayo dito sa salt and pepper. Okay? Wala. Tuloy-tuloy daw yung recording. The video presents a continuous recording of the events. Alright. Ayan ang sabi niya. Now, English. Sabi niya, okay. An additional observation in the visual analysis, sabi niya, ito pa, was the presence of salt and pepper compression artifacts. Google that later. Ito, may presensya ng salt and pepper compression artifacts na tinatawag. Okay? Na ibig sabihin, mga palangga, ito ay, sabi niya, the artifacts are natural result of standard video compression processes and are commonly found in the videos that have been saved or transmitted with some loss of quality. Okay? So sabi niya dito, ang presensya nitong salt and pepper, okay, artifacts na ito, mga kababayan, ay nagsusuporta na ang video, okay, sabi niya, their presence supports that the notion that the video, okay, has not been reprocessed by AI. Ulitin ko. Ang sabi niya, their presence supports the notion, okay, na ang video ay English na lang natin itong part na to, has not been reprocessed by AI. Asan ka na, Abalos? Sabi niyo, deepfake. AI. Pinalitan ng ulo, palit ulo, di ba? Parang si Hitad, ano yun? Sino ba yun? Si Robredo. Palit ulo. Anyway, sabi pa niya, as AI generated video often attempt to eliminate such imperfections or may reprocess them in a way that creates abnormal shapes. Ay, pangalawa na yun, di ba? Yan, pangalawang page. So wala, hindi siya AI, lahat yung mga salt and pepper, eclabouche, din yung entropy levels, lahat ay hindi altered. Okay, last na to, sa last part na tayo. Ito yung figure 4. Here's the figure 4, darling. You wanna see the figure 4? Ito yung 4 frames sa, ayan. Kita nyo, di ba? Figure 4, 4 na frame yan. Yan yung itsura niya. Bakit di kinuha yung sumisingot? Okay, ano ang sabi dito, mga kababayan, sa figure 4? Panghuli na ito. Okay? Ang sabi niya dito, mga kababayan, ay, alright,
nagpapakita yung mga series ng 4 na frames na yon, mga kababayan, na ang bawat frame o bawat isa, ay, sabi niya dito, each highlighting instances where salt and pepper compression artifacts appears in different areas. Sabi niya yung, the shifting locations of these artifacts frames confirm that. Okay. So sabi niya dito mga palaga, lumilitaw, okay, at ipinapakita dito, ito, based on that salt and pepper comprehension na tinatawag niya, na ekspertong ito, sa iba't ibang frame, o paglipat, pag iba-iba ng scene, o ng location, nitong mga pictures na, screenshot niya yan, o ano, hindi siguro, o nasa computer siya nagtatrabaho, di ba? So, ang ibig sabihin mga palangga, ay kinumpirma niya, based on that analysis, na natural, okay? Natural ang resulta ng video compression. So, dito ay, sabi niya, reinforcing, ibig sabihin, it reinforced that the video has not been, inulit niya, AI processed. So, ano yung conclusion niya? Okay? Ayon sa eksperto, sabi niya dito, basahin ko yung conclusion niya. After conducting a thorough analysis of the video file, I found. Now, the result is in. Parang yung who is the father? Okay? And now, who is the bangag? Sabi niya sa conclusion, I found no evidence of the editing.